sir, ito yung gagawin natin ngayong araw. Ito yung piso wifi na pinapa-repair sa akin. Andito yung kanyang Raspberry Pi 3B Plus, USB to LAN, yung mga connections ng pin. And if we check kung saan nagpunta yung mga DuPont wire na yan, makikita nyo dito. Dito po siya nagpunta sa isang custom board na manual ginawa. Hindi sila gumagamit ng custom boards like this. So medyo mahirap. As you can see, wala tong mga label. Unlike this custom board, ito po ay pinaprint namin sa China. And also, kompleto po ito ng label. So, hindi ka maliligaw dito. May 12 volt coin, ground LED, yung relay and coin pin. Lahat labeled. Gumagana naman yung ganito. Kaso, ang problema nga lang, halimbawa, nabili na ito ng second hand na hindi nyo po alam kung paano ito troubleshoot. Dahil hindi nyo naman alam kung ano yung mga wire na yan, kung saan yan mga nakakonect. Unless, isa-isahin nyo talaga. Kung talagang experience kayo na piso wifi builder, makikita nyo naman yung problema. But if you are just an end user, nag-umpisa pa lang sa piso wifi and then nagka-trouble to, and ito yung nakita nyo, wala na po, mahirapan na po kayo nyan kasi hindi nyo naman alam talaga yung mga connection niya kung paano yung pinagkabit-kabit. So ang gagawin natin sa video ito ay papalitan natin siya ng ating custom board, Pinoy Tech custom board. Hindi na tayo mag-aalala kung ano yung mga nakakonect kasi pag ginamit natin tong custom board na to, naka-label na lahat kung saan natin i-connect. Okay, so yung gagawin natin yan. So ito yung 12 volt power supply. Ito naman yung supply ng Raspberry Pi niya. Ito supply niya, tumakbo dito. Ito. Yan, tanggalin na natin to. So, yun nga, babaklasin na lang natin to lahat. And then, ito yung kable ng USB to LAN. Tanggalin din muna natin. And then, ito yung mga connection. So itong mga tumakbong tupaparon, connection ng ilaw, connection ng coin slot. So gagawin ko dyan, puputulin ko na rin lahat yan kasi papalitan na rin lang naman natin. Okay. So ayan, ang natira lang dito yung ilaw tsaka yung coin slot. Bali ito yung custom board nya na hindi na natin gagamitin. So tatanggalin na natin lahat yung dito sa pin. Ayan. Ito yung kanyang Raspberry Pi. Tatanggalin muna natin dito. Tanggal na. Ito na lang USB to LAN. Okay, so yan na po. Itinaas natin yung 220 na saksakan. Okay, so kasi wala naman tayong masyadong tinotroubleshoot dyan pagka nagkakasirang wifi vento. So mas okay na sila na lang yung nasa taas. And then ito yung 12 volt na power supply niya. Dito ko lang din siya gustong ilagay sa taas. Okay, so hindi natin siya pwedeng itornilyo lang dito kasi baliktad tong vento. Lalaglag yan pa ganyan. Gagawin natin, lagyan na lang natin ng kula. Okay, so ito yung gamit ko. No more nails. Yan. Ilalagay na natin ating Pinoy Tech custom board. Ayan. And then ito ang ating RPM. Ngayon naman ikakabit naman po natin yung ating USB to LAN. Umpisa na natin yung wiring ng ating custom board. So itong coin slot, meron niyang tatlong wire dito. Actually, 4 yan. Meron niyang gray. Pero pinuputol yung gray dyan kasi hindi naman natin yung ginagamit. So we have red, white, and black. Red for 12, white for coin signal, and then black for ground. Okay, so ito yun, ilalagay natin yan dito sa ating custom board where you can see meron tayong 12 volt, yun yung red, yung coin, yun yung white, ground which is yung black.
mga sir, tingnan natin yung kanyang ilaw. Yung may red stripe, yan po yung positive. And mukhang pinagsama nyo yung dalawang negative at yung dalawang positive ang kanyang pinaghiwalay. Pag mag-wiring kayo, ito yung positive. Ang kulay ng wire niya is dilaw. Ito yung kabilang positive na ilaw, yung power light niya dito. Positive niya kulay orange. And then yung dalawang negative ay kulay pula. As much as possible, huwag nyong gawin to, lalo na yung pula tapos nakakabit sa negative. Kung magbibuild kayo, mas okay na sundan natin yung color coding. So pag negative, usually it is color black para mas madali nating mas madali nating matrace to next time na magto-trouble to, or kung ibang technician na yung hawak, mas madali na pong i-troubleshoot. Okay, and then ng positive naman itong ilaw na to, ito yung power light ng Vendo. So ito yung laging naka-on to indicate na buhay yung machine. Okay, so ito yung positive niya. Red wire din yung ilalagay natin. Okay, and then yung negative nito at yung negative nito ay pagsasamahin natin. Then lagyan nyo ng heat shrink wrap. And then pwede na natin ito suot papunta doon sa Vendo. Connection ng coin slot, 12 volt coin wire, white wire yan from the coin slot, and then the ground ng coin slot. So ito yung tatlong yon galing sa coin slot, and then ito naman yung coin LED, and then this is your power LED, and then ito yung ground ng ilaw. So ito yung mga wire sa labas. Okay, so yung connection naman po ng custom board papunta dito, gagamit po tayo ng ganito, DuPont wire para hindi masyado makalat tingnan. Iikot ko siya sa screwdriver. So dito sa custom board, makikita nyo may nakasulat dyan na relay tsaka coin. So yung relay, yung blue, yung green sa coin, ganyan nyo siya isasaksak. Dalawang DuPont wire lang yung pupunta sa Raspberry Pi 3B+. Okay, so pagdating dito, yung pin 3 at pin 5 ang ginagamit. So yung green sa coin, yung blue sa relay. So bibilang po tayo, pin 1, pin 2, pin 3, pin 3 at pin 5 po. Yan po ay magkatabi. Available po ang custom board na ito sa ating Shopee. So maraming salamat po sa mga bumili, at lalo na po dun sa mga nag-iiwan ng review. Malaking tulong po sa product natin. Maraming salamat po. So makikita nyo po dito, dalawang wire lang po yung pumunta from custom board papunta po ng Raspberry Pi. Para magkaroon ng supply itong ating Raspberry Pi, you will use this USB cable. So dito mo naman siya isasaksak sa power module ng ating custom board. Ayan. And ito naman dito sa Raspberry Pi.
ito na yung kompletong wiring ng ating custom board. So nandito yung iyong mga coin wire, yung LED lights mo, nandito rin yung pin connection from custom board papunta ng Raspberry Pi, and dito yung power ng ating board from custom board papunta sa ating Raspberry Pi. Okay, so isang 12 volt supply lang yung nagpa-power ng buong system. Ang kulang na lang dito, LAN cable. Ito from PLDT Globe or Converge kung anong gamit nyo. Okay, and then yung sa access point, dito naman, ayan. Okay, so yan yung kompletong setup. So ang maganda dito, pag open mo ng Vendo mo, makikita mo lahat ng status ng ilaw, yung mga ilaw dito, and then yung ilaw ng Raspberry Pi kung gumagana ba, yan, and also kung umiilaw ba yung access point mo dito. So mas madali kang mag troubleshoot kasi kitang kita mo lahat. So mga sir, bubuhayin na po natin yung machine para makita nyo kung bakit maganda yung ganitong setup kaysa doon sa unang setup ng vending machine na ito. Buhayin natin para makita nyo yung sinasabi ko. And then patayin ko tong ilaw ko. Pag ganito yung setup mo sa Vendo mo, ang maganda dito, pag bukas mo ng pinto ng iyong Vendo at magto-troubleshooting ka, kitang-kita mo lahat ng ilaw ng iyong Vendo. Yung board niya, unlike sa hot type na custom board, hindi mo agad makita yung activity ng SD card, which is indicated by this green light. Yan yung pinakamaganda pag magkahiwalay yung custom board mo at saka yung board mo. Isang tingin mo lang, makikita mo na agad yung ilaw ng board mo and kung tama ba yung ilaw ng mga custom board mo. Also mga sir, pag bukas mo dito ng Vendo, kita mo yung ilaw ng USB to LAN. Okay, so makita mo agad controllable kung bakit biglang obtaining IP address. Okay, so bigyan kita ng sample, bunutin ko yung kable dito. So kitang-kita mo agad pag open mo, kitang-kita mo agad na wala palang ilaw dito. So push mo agad yung mga kable mo. And then, yan, makikita mo na, umilaw na agad. Okay, so yan yung maganda sa setup na ganito. Nakaharap agad lahat sa'yo. Lahat ng component nakaharap agad sa'yo. Para lahat ng ilaw, isang tingin mo lang, nakikita mo na agad kung ano yung trouble. And ito nga palang coin slot, dito sa custom board namin, ito naka-power off pag walang naghuhulog. Ayan, so pagka makikita nyo, pag in-insert coin natin to, tsaka pa lang nabubuhay yung coin slot. So yan yung maganda dito sa anong to. So wala nag-insert coin, patay yung coin slot. Pag may nag-insert coin, yan, mabubuhay yung coin slot. So ganyan yung custom board natin. At ang isa pang maganda dyan, less ka na ng wiring dito. So hindi mo na kailangan maglagay ng wire dito para i-disable yung coin slot. Okay mga sir, so testingin na natin. Since ni-revoke nung builder yung license nito na Adopise of Business, medyo mahal yon. Kinausap ko yung may-ari ng Vendo at ayaw na niyang bumili ng ganong kamahal na license. So to the rescue yung ating Wi-Fi ng bayan, 500 pesos lamang po yung license nito. Available po ito sa ating website, www.pinoytechstore.com, which is automated na po yung payment and also automated na rin po yung pag-deliver ng license key. Kahit po madaling araw kayo nagbi-build at hindi nyo po kami na-chat, madi-deliver po sa inyo yung license key pagkabayad nyo po. So, pinoytechstore.com, available po yung mga license na Piso Wi-Fi Vendo. Okay, so test na po natin. I'll click on insert coin. Umilaw yung ating insert coin light and pwede na po tayong maghulog. 10 pesos po yun, and ang binasa po ng vending machine is 10 pesos. So add internet time, mamamatay na po yung insert coin light and okay na po yung ating vending machine.